Alright, so as we have promised po, tuloy na ang interview natin sa Yes. mag-inang Dara at Sister Amphi from CIY Philippines. And we're so much happy and privileged na makasama natin sila sa gabing ito, Pastor. Of course, excited tayo no, dahil kakaiba itong ating session ngayon. So without a further ado, pakilala na natin. I'm so excited, ang mother-daughter tandem. Of course, mas may pakilala na rin kanilang sarili. No? So, we call them, sige po. So, papakilala ko po muna yung aking sarili. Ako po ay si Sister Amphi Tuazon. Ang full name ko po is Amparo Tuazon. Pero mas tinatawag po nila ako na Sister Amphi Tuazon. So, ako po ay isang teacher din. So, 29 years na rin po ako na nagtuturo. Sa Manila po ako nag-work. Pero pag weekends po, lalo na pag Sunday po, nandito po kami sa Pampanga at sama-sama po kami ng buong family ko na nag-church po sa Christ in You Main sa Dolores po. At magandang gabi po sa Christ in You Europe at sa iba pa po nating branches ng Christ in You. Muli po ako po ay nagpapasalamat sa inyo po, Pastor and Pastora, sa chance po na ito na ibinigay nyo para maibahagi po namin yung kwento po namin at naway maging instrument po ito para ma-bless din po yung iba po nating mga kapatiran. Ako po si Dara May Tuazon. Ako po ay kilala bilang isang teacher Dara or Teacher May at ako po ang panganay na anak ni Sister Amphi or Mami Amphi po. Ayan. At ako po ay 25 years old na nagtuturo po bilang isang guro dito sa Philippines po, Sure Value School. So very interesting po yung ating episode ngayon dahil nakita ko lang, I think nakita ko sa Facebook and then sinerge ko siya sa YouTube yung istorya ni Dara May. And then it happened na sabi ko, taga CIY pala siya. It happens, nakakilala ko na pala si Sister Amphi. Anak niya pala si Dara May. You see, yung approach po natin kasi sa salita ng Panginoon is very holistic, no? Hindi lang pang spiritual, kundi pang pamilya, pang relational, and even sa ating community, yung bang magkaroon tayo ng impact as born-again Christian. Yeah, sige, hindi na natin patatagalin dahil alam ko excited na lahat mga viewers natin. Kung paano nagsimula, paano ba na-birth ito, Dara, yung Eskwela Bangketa. Bangketa Eskwela. Bangketa Eskwela, sorry po. Pastora, bago ko po ikwento paano nagsimula po yung Bangketa Eskwela, sisimulan ko muna po nung simula po nung bata po ako. Dahil si Mami po ay isang high school. Wala po kasing Bangketa Eskwela nung sinimulan ko po ito. So nagkaroon po ng na-establish po talaga siya. Pero sisimulan ko po siya nung simula pagkabata ko po, nung sinasama na po ako palagi ni Mami sa school. Parang na-open po yung mind ko sa buhay ng isang guro po dahil kay Mami po. Dahil isa po siyang high school teacher. So nasa sinapupunan niya pa lang po ako. Nagtuturo na po siya hanggang sa lumaki po ako, sinasama niya po ako, nakikita ko po kung paano siya magturo at makipag-usap sa mga estudyante. At doon po nagsimula yung pangarap ko po maging isang guro. At sabi ko, pagdating po ng panahon, yun po yung ipupursue ko, yung education po. So fast forward po, nag-college po, nulipat po ako, na-transfer po ako sa school din po nila Mami sa University of the East. Actually, ito pong pagtuturo ko po sa Bangketa, out of free time ko lang po siya ginagawa. Vegan ko po, so one day po, kumakain po ako sa isang karinderya and then may na-meet po ako ng mga batang namamalimos. And then after po nun, kinausap ko po sila at nagtanong-tanong po, in-interview ko po sila. Nung tinanong ko na po sila kung gusto po ba nila na nag-aaral po ba sila, ang sabi po nila hindi daw po. Nag-stop po sila sa pag-aaral. At may mga po nakapasok na pero nag-stop po sila since po dahil po sa estado ng buhay nila na yun nga po mahirap po. Nung kinausap ko po sila, sabi ko po, gusto niyo ba turuan ko kayo? At ano po sila, sobrang saya po nila, makikita po talaga sa kanila yung excitement po nung gusto po nila. Dahil iba po yung approach ko sa kanila, ang handle ko po is mga pangbata po, ganun po. Siguro naka-feel po sila na yung trust po na
na binigay po nila sa akin dahil siguro naging komportable po sila kaagad. Pumayag po Mm. sila na everyday po yon tinuturuan ko po sila sa karinderya po na kung saan po ako kumakain. At napakabuti naman po ng mga tao na nandun po sa food court po na yan dahil pinayagan po nila ako na magturo. So nagkaroon po ng parang mini preschool classroom po doon. Yung pinagamit po nila yung tables and chairs po nila. Until one day po, Pastora, bigla pong may nag-picture lang po ng na habang nagtuturo po ako sa tricycle. Since yun po yung kasagsagan na sobrang dami pong kumakain, lumabas po kami. Stay po kami sa tricycle. And then, doon ko po sila turuan. May taga-ibang school po na kumuha. Nung una po, si Mami po yung una nakakita noon sa Facebook po na nakapost. It's Sunday po yon Sunday. nung nakita po ni Mami, ginigising niya po ako. Sabi niya, May, ikaw ba to? Sabi niya po, kasi long hair po, naka-uniform. So, sinabi niya po sa akin na, nung tinignan ko po, ako nga po. And then, nagulat po ako na may mga comments na po, may mga shares. Doon na po nagsimula na whole day po, Nag-viral. nag-viral po siya, may mga comments, shares na po, hanggang sa meron na pong mga, yung sa, katulad po sa mga, yung mga reporters po na nag-message, na, Interested. and opo, na mag-ask po kung ano po ba yung ginagawa ko. Hanggang sa may isang tao po na nakakita po nung ginagawa ko, tinulungan niya po kami. Ito po si Sir Tommy Tanchanco, siya po yung Vice President ng Bangketa Eskwela. Sinabi niya, kinausap niya po kami, sabi niya po gusto niya po kaming tulungan para ma-establish po ito at maging isang foundation. At dito na po nagsimula na nabuo ang Bangketa Eskwela. Dahil po doon po sa picture po na yun, malaking blessing po talaga siya na binigay po sa akin. And malaking responsibility din po siya dahil student po ako, and then at the same time nagtuturo po ako sa mga bata. So yung time management po talaga. But by God's grace po, hanggang ngayon, nagpapatuloy po yung Bangketa Eskwela po sa pagtuturo po sa mga batang nasa lansangan. Okay, Ayan, at to be exact, so na-establish siya in anong year siya? 2017 po, So Pastora. 2018 po talaga siya na-register sa SEC po. And 2017 po, nag-start po ako na magturo po sa kanila. And 18 years old ka noon, tama? 18 years old ka lang noon? Yes po, 18 years old po. So, ano ibig sabihin? Parang unplanned siya, parang sindigs mo lang yung opportunity nung nangyari yon. Parang wala ka ng plan na ito yung gagawin ko sa buhay ko. But you've seen the opportunity at inoffer mo yung service mo sa kanila. Yeah. Yes po, Pastor. Nagsimula po talaga siya doon po sa Heart for the Kids at sa pagtuturo po. At that time, matanong ko lang, Dara May, at that time, Christian na kayo? Christian ang family or Christian na kayo at that time? Yes po, Pastora. Since birth po, Christian na po. Okay. Opo, Pastor. So, malaking impact talaga yung God-fearing, and then nandun talaga yung i-birth ni Lord naturally, lalabas sa'yo yung compassion and love for other people, So, very remarkable yung sinabi mo, Dara, na since maliit ka pa, nakikita mo si mama mo. So, tatanungin natin ngayon si mama mo, Dahil very remarkable yung sinabi mo na since maliit pa lang. So, ito talaga pagpapatunay na sinasabi ng salita ng Diyos that we teach our children while they are still young, Train up a child in the way he should go. At sabi ng aklat ng Proverbs, so that when they grow up, they will not depart from it. So, ma-share mo, Sister Ampi, yung pagpapalaki mo, yung training na ginawa mo sa mga anak mo, kay Dara. How did you, na-impart sa kanila yung godly wisdom, and then yung yung passion, principles ng salita ng Panginoon. Intentional po ba kayo sa pagpapalaki nyo sa kanila? Parang nung sinasabi ni Dara na sinasama ko ni nanay, and then nagkaroon ako ng awareness in regards. Sige po, Mami Ampi. Yes po, Pastor and Pastor Shin. Kasi po, dahil nga po teacher ako, nakikita ko po kasi kung paano yung behavior po ng mga students po namin inside the class. So, sabi ko, nakikita ko po kasi na may mga, yung iba may mga problem, may mga concern. So, gusto ko po, sabi ko, yung mga anak ko, mapalaki ko po sila. Una po, sa salita ng Panginoon. Kaya, importante po talaga yun eh. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kapag tinaniman mo po sila ng salita ng Panginoon,
Mm-mm. lalaki po sila, dadalhin po nila yun eh. Mm-mm. Magkakaroon po sila ng takot sa Diyos, magkakaroon sila ng pagmamahal sa Diyos, at din po doon, may application po eh, na i-transfer, na i-apply po nila sa mga kapwa po nila na Yes, nakakasalamuha. So, ang Pangarap-araw ginagawa, opo, ang ginagawa ko po noon, Pastora, sinasama ko nga po si Dara sa school, tapos nakikinig po siya, pinapanood ko sa loob po mismo ng classroom. Mm-mm. Ganun po. Tapos sa bahay naman po, nag-set up din po ako ng mini classroom po. Mm-mm. Meron po blackboard, Ah, may table po, at saka may chairs din po. Mm-mm. Plus, nakadecorate po siya para po siyang classroom talaga. Para po ma-feel nila, actually sila pong tatlo. Ganun po. Para po ma-feel po talaga nila, ano yung pakiramdam na nasa loob sila ng classroom. Mm-mm. Ganun po, Pastor. Tapos, palagi po, yung communication po sa amin. Yes. Uh-uh. Alam niyo po, Pastora, dahil Manila po ako nagtatrabaho. Everyday po, umuwi po ako. Wow. Monday, Friday po. Mm. Po ako madaling araw. Mm-mm. Tapos po ako bandang hapon or gabi po. Kasi Mm-mm. everyday po yung Pastora. Mm-mm. Ginagawa pa nga po yung text nun eh. But by the grace of God po, lahat po ng sacrifices, lahat ng wow. iyak, luhod sa Pay Panginoon. off ano po? Opo. Yeah. Mm-mm. To God be the glory po. Lahat po ito, Panginoon, ang siyang naging gabay, lakas po namin. Hindi po yung sa sarili po namin, hindi po, Pastora. Mm-mm. That's so powerful po yung commitment at passion ninyo, no? Magturo, but at the same time, maging modelo sa pamilya ninyo. Mismong pamilya nyo, naging modelo kayo. Kaya, very effective. Yun, ano, Pastor? Oh, at saka yung training kasi, pag na-train mo yung isang bata sa ganung kaparaanan, kusang lumalabas na lang. Ano? Yes. Parang may nakita siyang need, naka-embed na sa kanya yung kaluluwa, mga taong nangangailangan na dapat tulungan. Automatic na siya. Hindi mo na dapat siyang utusan. Hindi siya nag-effort, ano? Dara, walang effort sa'yo, no? Very natural na lumabas sa'yo, no? Yung pagmamahal mo sa mga batang lansangan. And then makikita natin doon, ano, which later on papakwento natin sa kanya, yung small beginning, Yeah. ino-honor ni Lord. Yes. Dahil alam niya yung puso mo, motive mo doon, without even, yung pinalaki at talagang naka-impact ng maraming tao. Yun ang nakaka-amaze doon. Kita mo yung kamay ng Diyos sa buhay po nila. And then God connected sa mga influensyadong tao para may establish lalo. Ano po. Yes. Thank you po sa sharing. And ang susunod po nating tanong, ano po, sa'yo Dara, ano yung pinaka-impact sa'yo nito personally habang nakikita mo yung mga tinuturuan mong bata? Sa growth ko po bilang isang Kristiyano, pastor and pastora, iba po yung naging impact po sa akin. Dahil nung una po, sabi ko, wala naman po akong plan. Wala po tayong plan na yun po bang hindi po siya maging isang, paano ko po ba ito sasabihin? Yung isang foundation na parang it came naturally lang. Yes po, yun ganun po. Yung lahat na nangyari, nag-connect para makabuo ka ng ano. Yes po, opo. Talagang malaking blessing po siya sa akin at yung nakakilala ka ng yung sa may humanitarian award. Yun po actually nagbigay din ng break sa kanya, Pastora. Nung siya po yung first Filipino po na na-awardan po ng The One Philippines po. Yung pong The One Philippines po, humanitarian award. So, yung pong binigay po nila, yung seed money po doon, yun na po yung ginawa niya na parang pinaka dahilan po para maka-reach out po siya. Imagine niyo, Pastor, magkano yung binibigay kong pound sa'yo? 100. 100 pesos po, Pastor. Wow! 100 pesos, pero minultiply ng Panginoon. Tingnan mo because of your faithfulness. 1.5 million, Pastora, yung binigay po na grant sa kanya. Hindi rin po namin ina-expect yun, Pastora, sabi namin. Napakabuti ng Panginoon. Talagang hindi po namin, wala pong kaming doon, yung wala po kami ginawa, kumbaga effort, basta it came naturally lang po talaga na may call po sa amin, tapos sabi ayusin yung mga papers, documents, and pinag-pray po talaga namin yun. Sabi namin, Lord, if
this is your will. Sabi namin, let your will be done. Yeah. Okay. Yun, Amen. Pastor. May kwento po ba kayo isa-isang batang nakita po yung transformation din nila, ano ho, na I think marami po kayong kwento in regards, ano po, para pwede niyo pong ma-share. Yan po. Tungkol, yung isa po sa mga gusto ko pong ibahagi or i-share sa inyo, yung mga una ko pong mga students na naturuan, yung mga unang bata po na naturuan ko, ang tawag po namin sa kanila yung Gastam kids or yung Gastambide kids. Doon po kasi sila nakatira sa street na yun, kaya yun po yung tinawag namin. So yung mga batang ito po, nung nagtagal po sa patuloy po na pagbibigay po namin sa kanila ng attention, pagbibigay po ng tulong, sa tulong din po ng mga tao na may mga mabubuting po. Hanggang ngayon po, Pastor and Pastora, nagpapatuloy po sila sa pag-aaral. So yung iba po nakagraduate na po ng elementary po dahil mga bata po yung mga tinuturuan ko. Meron po isa po sa mga nakakatuwa po talaga, malalaman ko po na may mga achievers po pala na mga bata. May nare-receive silang mga honors. Yes po. May mga nare-receive po sila ng mga awards, honors, at doon ko po nakita yung ito pong binigay po na mission ni God po sa akin na malaki po yung impact niya sa mga kabataan na tinuturuan po namin at mga naturuan po namin. Yun po. Wow. Nakaka-bless, Amen. Dara. To think na, na-achieve mo na yan, very accomplished na, no? In the sense na talagang, na-awardan ka na ng humanitarian award, and then naka-receive ka ng seed, and yet nakikita namin sa'yo, very humble ka, very gentle. So, malaking ito, no? Malaking life lesson sa lahat ng mga nag-a-aspire ng mga kabataan, lalo na ngayon, na talagang whenever we really follow yung path ng Panginoon, no? Dahil sinod mo yung path ng Panginoon sa pamamagitan ng parents mo, no? So, bibigyan talaga tayo ng success ng Panginoon. So, ano yung maipapayo mo sa mga nangangarap o yung mga vision, may mga talagang matataas sila ng mga vision para sa sarili nila o para sa ibang tao na rin? Anong maipapayo mo sa kanila? Opo. So, sige. Opo. So, syempre, ikaw, unahin lagi ang Panginoon po. Yes. Matthew 6:33, hindi mawawala. Dapat yun po ang number 1 But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, Yes. and all these things shall be added unto you. Actually, may share ko rin po, Pastora, yung morning watch. Napaka-importante po. Mula po nung nag-pandemic tayo, di po ba nag-online morning watch tayo? Alam niyo, everyday po talagang sabi ko, niluluhod namin sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang maging gabay, maging ilaw namin. Sa lahat ng mga decisions namin, laging ikaw po ang manguna sa amin. Okay. Hindi po yung sarili po namin yung may tatas. Hindi, yung pangalan po niya. Nakikita po talaga namin, Pastora, na kapag siya yung inuuna mo, paggising mo pa lang sa umaga, siya na yung inuuna mo, pasasalamatan mo siya, makikita po natin sa buong maghapon, nandun po yung hawak kilos ng Panginoon po sa buhay ng isa sa Yes, atin. very true. How about you, Dara? Anong takeaway mo doon sa sinabi ni mama mo? Ayan, ay totoo po yung sinabi ni Mami na kapag siya po yung inuna nyo, everything will follow po talaga na Yes. magiging maayos, maganda po ang ating buhay, magiging pamumuhay. At ang masasabi ko naman po para po sa mga kabataan na katulad ko po at sa mga iba pa po na nagnanais na magsimula po ng mga ganitong gawain, sundin po nila kung ano po yung nasa puso po nila. Dahil yan po ay po ng Diyos, yan po yung kung yan po yung mission na binigay po sa kanila, ipagpatuloy po nila at maging hayaan po nila na yung mga sarili po nila maging instrumento po sa kabutihan po ng ating Panginoon. Yun po, Pastor and Pastora. Thank you so much. Sa ngayon po, gaano na po kalawak yung ministeryo nyo o yung foundation nyo? Ilang province na inaabot? Ilang mga estudyanteng meron na kayo? Marami na po kami, Pastor, na naabot. And ang maganda po doon, Pastor, hindi lang po mga bata. Hati po kami. Si Dara po sa mga kids. Sa akin po, sa mga magulang po. Wow. Parang holistic po yung approach niya. Yeah. Wow. Tutulong po siya sa mga bata. Ako po, nagsishare po ako ng Word of God. Wow, ng that's gospel. powerful.
Opo, kung ano po yung mahalaga pong kailangang gawin bilang isa pong magulang, yung Mm-mm. pong tinatawag na good parenting po. Yeah. Nagbibigay po kami ng good parenting seminar. Kaya nakapunta na rin po kami Sambales, punta po kami Pangasinan, Abra, Mm-mm. Ilocos, Mm-mm. ah, marami na po, Palawan, nakapunta na rin kami Mm-mm. Palawan. Dito po sa Bulacan, saan pa tayo? Dito sa Sa Pampanga. Pampanga po. Sa mga Pampanga. ano po natin, kapatid po na kapatid na Aita, Aita. pati Aita. mga Aita Mga po. Opo, Okay. yes. Okay. Oo. So yung mga hindi lang po actually street children po, pastore and Mm-mm. Pastor Rico. Mm-mm. Pati po yung mga community, mga underprivileged po, Mm-mm. sila po yung mga pinupuntahan na rin po namin. Kasi sabi namin, kailangan lalahatin mo na walang batang maiiwan. Yes. Yun Oo. ang life namin, di bahagi mo na lalo po dun sa mga komunidad po na nangangailangan talaga. Mm-mm. Kasi ang ginagawa po namin, sinasurvey po muna namin yung mga Mm-mm. pinupuntahan namin. So katulong po namin yung DSWD. Wow. Ngayon Mm-mm. po kasama po namin yung City Social Welfare of San San Fernando Ah, para po sa profiling. Para po okay. tama yung mga tao, bata na mapupuntahan, bibigyan po Mm-mm. namin. Mm-mm. Sa lahat po kasi, Pastor, nag-start po talaga sa family eh. Mm-mm. Pag maayos po yung family, maayos po yung community. Pag Yes. maayos po yung community, maayos po ang society. Yes. It That's boils very down true. po talaga lahat in the family. Lagi po yung foundation. Yung education po nila, decision making nila, pati po yung pananampalataya nila. Mm-mm. So, yung first and original school po talaga, it's your family po. Yes, that's It true. Wow. starts That's at home. Ano yun, Opo. malaking tips yun sa mga pamilya, ano ho. Yes. Talagang gagawin ng lahat Totoo para po. ang pamilya ay buo, lalong-lalo na talaga ang pamilya ay maging intact, magkaroon ng mataas na value sa buhay, pagkakilala sa At Diyos, saka po, Godly family. i-share ko rin po, Pastor, nag-uusap po talaga kami as a family po. Ang tagal po namin na sa isang room po, Pastor. Mm-mm. Ang tagal po namin nag-uusap po. Minsan kahit po naantok na po sila, yung daddy po niya tsaka ako, sige tuloy lang po ng pangaral po. And then Mm-mm. after po, we pray together po. Importante po. That's very powerful. Mm-mm. Yung ano man po yung mga concern, maano po namin. May Mm-mm. dudulog po namin sa Panginoon. And akala po namin nung una wala lang, parang pasok dito, labas doon. Mm-mm. By the grace of God po, sabi namin, sila na po nagsasabi sa amin, di ba mami kayo nagturo sa amin nito? Wow. Wow. Di ba? To God be the glory. Sa Amen. kanya po lahat ng po. Ano yung mga common challenges na na-face ninyo, and then how were you able to manage them or resolve them? Pastor, nung una po na nagsisimula pa lang po kami sa Bangketa Eskwela, dahil isa po akong estudyante pa lang, nagsisimula pa lang po ako na mag-practice sa pagtuturo. Siguro po yung unang-una po yung pag-handle po talaga sa mga bata, lalo po yung mga bata na nasa lansangan. Kung ano po yung nakikita nila talaga sa labas, yun po yung gagayahin nila. Kaya totoo po sinabi ni Mami na importante po talaga yung gabay po ng family po. Kasi sila po yung unang magturo, sila po yung magiging unang teacher. Kaya yun po yung isa sa mga naging challenge po, kung paano po namin sila i-handle, kasi kailangan po namin ituro sa kanila kung paano po ba yung mga basic lang po, katulad ng bukod po sa mga lessons na tinuturo namin, yung paggalang po, paggamit ng po at opo, yung mga iba pa po na wag makikipag-usap sa mga matanda, wag sasabat sa mga matanda, yung mga simple values po na gano'n na in-impart po namin sa kanila. And secondly po, yung time management po, talaga importante po yun. Dahil po, nung time po na yun, until now po, nagtuturo po kami sa mga bata. Ngayon po, nagtuturo po ako, may work po ako. Kailangan may proper time management po. May time po para sa work, may time po sa pagtuturo sa mga bata, may time po sa family. Hindi po pwede na mag-focus lang po sa iisa. Ayan, dahil baka may mapabayaan naman po. Third po is siguro yung may mga na-encounter po kami na mga magulang na talagang dahil mga hindi
pa po sila nakakilala. Talagang siguro yung iba po talaga yung nila, may mga drug addict po kasi na nakakausap. Meron po yung mga talagang iba po yung mga words nila talaga. Kaya isa po yun sa mga iniiyak ko po before. Yan, ang kasama ko po sa pag-guide po sa akin sa mga parents, yung sila mami po talaga. At sila po yung nakikipag-usap, sila po yung nag-share, si mami po yung nag-share ng word of God para po mataniman po sila ng salita ng Panginoon. Yung fourth po is yung financial po. Dahil maliit na foundation lang po kami, may mga nagdo-donate po ng mga companies. Before po, ngayon po dahil nagkaroon ng pandemic po, doon po kami na-challenge po dahil kailangan po namin ng mag-donation drive para po sa mga ipamimigay po ng mga school supplies, hygiene kits sa mga bata at para hindi na po makapunta rin po kami sa mga remote areas po. Sa akin po, yun po yung mga challenges po na mga hinarap po namin before. And Last tanong ko po, Mami Ampi, sa inyo. Ano po yung tips nyo on parenting? Ayan, dahil importante po yan. Magbigay po kayo ng kahit mga 2 o 3 tips para sa ating mga magulang. At ganoon din naman kay Dara, tips of being a child or being anak. Ano yung pinakamaganda mong pwedeng gawin para yung mga magulang mo ay ma-honor mong mabuti? Sige, Mami Ampi. Ako po yung number 1 po talaga, Pastor, yung prayer po eh. Number 1 po yun. Sa lahat po ng ginagawa natin, ang unahin po lagi pa natin po, iluhod po natin, idulog po muna natin sa Panginoon lahat po ng mga plano po natin sa buhay. Kasi po talagang di po magtatagumpay ang mga plano natin kung wala pong Panginoon. Amen. Magmula po sa family po lang natin, iba-iba po yan ng pag-uugali. Di po ba? So, importante po number 1 po prayer. Kaya po, tamang-tama po talaga, in-encourage ko po ang bawat isa. Everyday po, mag-morning watch po sila. Yung mga natin ay napakalaking tulong po. Kaya number 2 po, communication po. Number 2, communication, napaka-importante po. Kasi po, may mga bata po, hindi po nakakausap ng mga magulang. Sa sobrang busy po, Pastora, meron na po pala dinadala, mabigat na po pala na. Dinadala po. Kanino po tatakbo yan? Kaya po lumalabas ng bahay. Kaya po sila naghahanap ng kalinga, pagmamahal sa ibang tao, ibang bahay, ibang lugar. Kasi po, hindi po nila makita sa loob ng family. Kaya yung pangatlo po talaga, yung quality time po. So, prayer, communication, and family time po. Yun po, importante po yun. Kasi po, pag na-establish po natin yun, everything, magiging maayos, smooth po. Kasi, unang-una, tama po, inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Pangalawa, yung binigay sa iyo na pamilya. Kaya nga po, binigyan tayo ng pamilya eh. Sa mga bata po, how do they spell the word love? By giving them time. Diba po? Yung importante yung time. And sabi ko nga, bago ka magministeryo sa labas ng bahay, importante, mas mabuti po na sa loob ng tahanan mo. Correct. Para po, imo-model po, kaya napaka-importante po talaga na. Kasi tayo rin po tinitingnan po tayo ng mga kapatiran, tinitingnan po tayo ng sanlibutan, yung mga unbeliever po. Correct. Yung pamumuhay po natin, dapat makita po nila na talagang nag-glorify po yung Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Wow, amen. Thank you po. May naalala ko isang quotation, sabi niya, what you don't manage, you will lose. Yes. So to manage well your family, prayer, communication, time. Family time. And you won't lose your family. That's good po. Thank you very much po. Sige, Dara? Ayan, sa akin naman po, 2 lang po, Pastor and Pastora. Ang unang-una po bilang isang anak talaga po is obey po. Obey your parents, obey your mommy, your dad, and everything will follow po. Great things happen kung mag-obey, marunong po tayong mag-obey. At hindi po ako mapupunta siguro sa ganito kung hindi po ako sumunod sa kanila, sa mga payo po nila ng anak. And you always
pray po. Always pray. You lift everything to God po. Yung pag-obey po at yung pagdarasal, ino-honor po si God. Ino-honor na po natin si God. Yun lang po. Thank you so much. Okay, kahit maiksi yung mga tip mo, very powerful, ano? At talagang pag in-apply, talagang wonderful things will happen, no? Everything will fall into its places, proper places, kapag talaga ang Diyos ang inuna natin sa ating mga buhay. Actually, yung obedience, applicable yan sa lahat ng, Yes. even in the church lalo. Ano? Kaya Yes. bawal na po yung pasaway. kung gusto mong magtagumpay. Even in the just obey. government, no? Kung hindi tayo Yeah. susunod sa mga inilagay na authorities ni Lord, there will be chaos. Tama. So, thank you so much, ating mother-daughter na tandem sa gabi ito. We thank you so much po. Isang for- tanong pa. Isang tanong ka pa. May boyfriend ka na daw. Bata pa si Dara. Kailangan 80 days pa. Ayan, casting. Bago kayo manligaw. Bata pa si Dara. Enjoy muna, no? Just like Ate Shai. Last question. What do you appreciate mo sa mami mo? Ganun din kay mami, kay May. Everything po, lahat po ng ginagawa po nila sa amin po, para sa amin po magkakapatid. Simula po nung mga bata po kami hanggang ngayon na nag-work, talagang hindi po nawala yung support, yung mga pangangaral po nila. Talagang nandyan po sila. Sila po yung number one supporter po naming magkakapatid. Kaya kung may mga challenges man po, ayan, ang nilalapitan po talaga namin, sila mami, sila daddy, kinakausap po kami, nagbibigay po sila ng mga advices po sa amin, at yun po yung sinusunod po namin. At yun, lahat po, Pastor and Pastora, na-appreciate po namin sa kanila yung pagiging hardworking po nila, pagiging Iiyak na yan. Thank you so much, Dara. Sige, si Sister Amphi to Dara. Ano po yung na-appreciate nyo sa anak ninyo? Naiyak po ako, Pastor. It's alright po. Okay lang yan. Di ba po sabi po sa salita ng Panginoon, children are heritage from the Lord. Yes. So, talaga pong, para po sa akin, gift po sila, heritage po sila ng Panginoon sa buhay ko. Napakabuti po niya na binigyan po kami ng 3 supling na talaga pong nagsumikap din po, Pastora, by the grace of God, nakinig sa aming mga payo. Kaya ngayon po, nakapagtapos po sila ng pag-aaral. Hindi po kami na problema. Totoo po, Pastora, tuloy-tuloy po yung pag-aaral po nila. Sila pong by the grace of God po. Sabi namin, basta sumunod lang kayo sa mga pinapayo namin, lahat ipagkakaloob ng Panginoon. Yun yung reward ninyo. Yung mabungang buhay na ini-enjoy nyo ngayon. That's very true. Nakita mo naman, Dara. Amen. At your young age, talagang masasabi natin you're accomplished, doing the will of God, and impacting the lives of many. No? Hindi lang yung children. Both parents, kayo ni mama mo, and together with the foundation na ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo. Isa na lang po pala, Pastora. Yung sinasabi nga po, humble yourself before the Lord. Yes. Initially, yun naman po yung lagi din namin sinasabi sa kanila. Lahat ng accomplishment mo, bonus lang ni God yan. Po yung, sabi po, di po ba sa Colossians, sa 3:23, sabi po, in whatever you do in words or deed, do it all for the glory of God, knowing that from the Lord, you will receive the reward. Yes, Sa Panginoon, whatever you do it heartily for the Lord. Amen. Hindi po, not to please men, not to please men, but to give glory to God, to give honor to the Lord. Thank you so much po. Thank you po. Ang God bless, Dara. gratitude, Thank you. Dara and Sister Amphi, for gracing this short interview po. God bless po. God bless you. God bless you po. The glory po. Thank you so Thank you much so po.